Isang umaga, sa Barangay Alfonso, Tabora, sa Baguio City, natagpuan ng isang residente ang karumal-dumal na krimen. Nakita ng residente ang isang bangkay na babae. Nakatali ng duct tape ang mga kamay at bibig at nakataas rin ang kanyang pang-ibabang kasuotan. May nakapalupot rin na sinturon sa leeg ng babae at may mga pasapa sa katawan. Sino kaya ang babaeng ito? Paano nangyari sa kanya ang malagim na krimen? Sino kaya ang lumapastangan sa kanya? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Noong August 30, 2023, nakatanggap ng tawag ang station commander ng police station tungkol sa isang bangkay ng babae na nakita sa driveway ng Baguio. Kaya naman mabilis sa pinuntahan ng mga pulis ang crime scene at inumpisa na nila ang investigasyon. Napag-alaman ng mga pulis na nakarinig ang mga residente ng isang malakas na kalabog madaling araw ng August 30. Ito daw marahil ang tunog ng pagkakahulog ng kawawang babae sa kalsada. Ayon sa autopsy, namatay ang babae sa pagkakasakal at nagtamo rin ito ng pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Parang pinahirapan muna talaga ang babae bago pinawian ng buhay. Pero ito ang palaisipan sa mga pulis. Halos nakahubad na ang babae na matagpuan, pero hindi naman ito binaboy. Base na sa resulta ng medico legal. Napansin din ng mga pulis na may tattoo ang babae sa likod. Ang nakalagay na tattoo ay Shane Hesim. Parang pangalan rin ng babae ang nakatato. Gamit ang social media, hinanap ng mga pulis ang profile na konektado sa pangalang Shane Hesim. Di katagalan, nahanap rin ng mga pulis ang profile, dahilan upang makontak ang kakambal na pinatay na babae. Samantala, habang bumabiyahe patungong Baguio, nakatanggap ng text message ang isang babae nagngangalang Erin. Ang mensahe ay galing sa mga pulis. Pinapaalam nila ang sinapit ng kapatid ni Erin. Si Erin ang kakambal ng babaeng natagpuang patay sa driveway. Subalit parang ayaw pang maniwala ni Erin dahil paanong mamamatay ang kanyang kakambal? Nagtatrabaho lang naman yun sa Baguio. Masakit sa kanya na tanggapin ang nangyari, pero kailangan niya makipagkita sa mga pulis at i-identify ang katawan ng nasabing bangkay. Ayon kay Erin, papunta din siya sana sa Baguio para mag-apply ng trabaho. Susunod sana siya sa kapatid niya para makipagsapalaran din at kumita ng pera. Inalala ni Erin ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Isang linggo kasi bago mangyari ang krimen, noong August 27, niyaya ni Shane si Erin na umakyat ng Baguio. Subalit hindi nakasama agad si Erin dahil wala magbabantay sa kanyang anak. O sige, mauna na lang muna ako susunod ka para kumita tayo ng pera. Paanyaya ni Shane sa kanyang kakambal. Kaya naman naunang bumiyahe si Shane at naiwan muna si Erin sa Mabalacat, Pampanga. Nang dumating ang August 30, nagtaka at nag-alala si Erin dahil hindi na sumasagot sa tawag niya si Shane. Close sila magkambal at lagi sila nag-uusap sa cellphone. Napaiyak na lang si Erin nang matanggap niya ang mensahe ng mga pulis tungkol sa kanyang kambal. Nabalot ng takot ang puso ni Erin dahil bata pa ang mga anak ni Shane. Pagdating sa Baguio, dumiretso agad si Erin sa punerarya para i-identify ang bangkay. Pinagdarasal ni Erin na sana hindi si Shane ang katawan at sana gumala lang ito sa malayo kaya hindi nakapagparamdam agad. Gumuho ang mundo ni Erin nang makita niya ang katawan ng bangkay. Ito nga ang kanyang kakambal na si Shane. Mga hayop kayo, sino ang gumawa nito sa kapatid ko? Sumigaw lang na malakas si Erin habang umiiyak. Ayon kay Erin, mabait na babae si Shane. Mapagmahal sa pamilya si Shane, masipag kahit na nagkaroon siya ng anak noong siya ay 15 anyos pa lamang. Nakipag-live-in din siya sa isang lalaking nagngangalang Randy. Dahil sa hirap ng buhay, laging kinakapo si Shane. Hindi rin naman sapat ang sahod na kinikita ng kanyang partner. Dinagdag pa ni Erin na mahilig talagang dumiskarte si Shane at handa siyang gawin ang lahat para umunlad ang kanilang buhay. Para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak, nag-apply si Shane na maging waitress sa isang bar. Hindi lang alam ni Shane na ang trabahong ito
ang magiging mitya ng kanyang malagim na kamatayan. Pinagpatuloy pa ng mga pulis ang investigasyon. Pinuntahan nila ang bar kung saan nagtrabaho si Shane. Ayon sa may-ari ng bar, hindi niya napansin kung anong oras umalis si Shane dahil happy hour nung araw na yun. Marami ang customer ng bar at mahirap mapansin kung sino ang aalis o darating. May nagsabi rin na sa ibang bar nagtatrabaho si Shane at hindi sa unang bar na pinuntahan ng mga pulis. Hindi masyado pinagtuunan ng mga pulis ang lead na ito. Posibleng ito ay isa lamang haka-haka. Nang makausap ng mga pulis ang isa sa makasama ni Shane na waitress din, nakakuha sila ng karagdagang impormasyon. Ito ang impormasyon na magpapabilis sa takbo ng police investigation. Umalis saglit si Shane Mga alas 10 ng gabi na yon, may imimit daw siya. Ayon sa babae kasamahan ni Shane, hindi nag-alala ang katrabaho ni Shane dahil mukhang sanay naman ang babae sa kalakarang iyon. Napag-alaman ng mga pulis na may kausap na lalaki si Shane sa cellphone. Nangako ang lalaki na bibigyan niya si Shane ng 3,500 kapalit ng isang panandaliang serbisyo. Nagdalawang isip si Shane at plano niya sana kausapin muna ang kanyang kakambal. Lagi kasi humingi ng payo si Shane sa kanyang kapatid bago ito gumawa ng isang desisyon. Pero nagmamadali siya sa panahong ito dahil kailangan niya na ng pera. Nung gabing iyon, nakatanggap nga si Erin ng text message. Tinatanong nga ni Shane kung dapat ba siyang makipagkita sa lalaki. Subalit hindi nakareply si Erin dahil sobrang antok na ito at huli na nang makita niya ang text. Nakumpirma nga ng mga pulis na nakipagkita nga si Shane sa kanyang kausap. Sumakay pa ng taxi si Shane at nagpababa sa barangay Alfonso Tabora. Ayon sa taxi driver na kinausap ng mga pulis, madilim na nung panahong iyon at halos wala na naglalakad sa kalsada. Nakita ng taxi driver ang lalaki naghihintay kay Shane nung bumaba ito sa taxi. Lumalabas sa investigasyon na ang lalaking yun ang huling nakasama ni Shane bago ito matagpuang patay. Bumagal ang investigasyon dahil hindi matunton ng mga pulis ang lalaki. Mabuti na lamang at lumitaw ang isang saksi at nakipagtulungan sa pulis. Ayon sa isang witness na security guard, ang pangalan ng lalaki na nakipagkita kay Shane ay si Jake 13. Si Jake ay nangungupahan sa apartment na binabantayan ng security guard. Kinumpirma ng security guard na kasama nga ni Jake si Shane na pumasok sa apartment. Dinagdag pa ng security guard na mukhang kabado si Jake 13 para itong bangag at talagang nininerbiyos. Mabilis na naging person of interest si Jake 13. Inimbestigahan ng mga pulis ang apartment ni Jake at nakahanap sila ng mga ebidensya tulad na lamang ng piraso ng duct tape na kaparehas na natagpuan sa katawan ni Shane. Nakita rin ng mga pulis ang putol na strap ng bra na malamang ay pag-aari ni Shane. Pinasok ng mga pulis ang apartment. Nakita nila na magulo ang apartment, kalat-kalat ang mga gamit at meron pang mga epektos. Sinyalis ito na may nangyaring kaguluhan at posibleng lumaban ang biktima. Mula sa pagiging person of interest, naging suspect na ng mga pulis si Jake 13. Noong September 7, pumunta si Jake sa police headquarters at sumuko. Inamin ni Jake 13 na sampot nga siya sa nangyaring krimen. Pero ganito ang kanyang sinabi, "Sir, hindi po ako pumatay. Ang pumatay po talaga ay ang kasama ko sa trabaho. Ang pangalan niya po ay alias Tony." Pag-amin ni Jake 13. Ayon kay Jake 13, inutusan siya ni Tony na kumuha ng babae. Naghanap kagad ng babae online si 13 at nakausap niya si Shane. Pumayag si Shane sa transaction dahil alam niya na si Jake lamang ang kanyang kausap. Nang dumating sa apartment, nakita niya na may iba pang kasama si Jake at ito na nga ang katrabaho niyang si Tony. Dito na kinutuban si Shane. Naisip niya na siguro mali nga ang ginawa niyang desisyon at dapat siyang umalis kaagad. Sinabi ni Jake na hindi pumayag si Shane dahil wala yung sa usapan at kulang pa ang binigay na pera ni Tony. Ang rate ni Shane ay 3,500 kada customer. Kaso 2,000 pesos lamang ang inabot ni Tony. Bakit 2,000 pesos lang yan? Pinagloloko niyo ba ako? Ang usapan natin ay 3,500. Galit na sabi ni Shane. Sumagot naman si Tony, "Aba, ang arte mo choosy ka pa. 2,000 pesos na nga yan. Ayos din to Aalis na dapat si Shane nang pinigilan siya ni Tony. Sinikmurahan ni Tony si Shane at ilang beses na pinagsusuntok. Doble ang lakas ni Tony dahil na rin sa impluwensya ng alak at epektos.
Inumpisang sakali ni Tony si Shane. Inutusan din niya si Jake na iabot ang duct tape. "Mahawa kayo, may anak ako," pagmamakaawan ni Shane. Tinalian ni Jake ang mga kamay ni Shane. Hiningi naman ni Tony ang sinturon ni Jake para gamiting pangsakal sa babae. Ginapos si Tony ang sinturon sa leeg ni Shane. Hinikpitan hanggang unti-unting malagutan ng hininga si Shane. Sinabi ni Jake sa mga pulis na natakot siya noong oras na yun, kaya hindi niya nabigilan ang pagpatay ni Tony kay Shane. Imbis sa tulungan ng kawawang babae, naduwag si Jake 13 at kumaripas ang takbo palabas ng apartment. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, binuhat ni Tony ang wala ng buhay na katawan ni Shane at inihulog ito sa bakuran na katabing gusali. Ang pagkahulog ng bangkay ang kalabog na narinig ng mga kapitbahay. Dalawa rin ang tinitingnang anggulo ng mga pulis. Sa isang anggulo, posibleng dinala ni Tony ang bangkay ni Shane sa bintana at doon inihulog. Sa ikalawang anggulo naman, posible namang umakyat sa rooftop si Tony at doon hinulog ang bangkay ng babae. Dahil may kalingitan si Shane, kaya siyang buhati ng isang lalaki, lalo pa ang lalaki ay lango sa alak. Malinaw rin sa autopsy na hindi namatay sa pagkahulog si Shane. Namatay ito dahil sa asphyxiation o pagkakasakal sa kanya. Kasunod nito, nagpagawa ng isa pang medical legal test ang Baguio Police para malaman kung talaga bang ginalaw si Shane o hindi. Sa kasalukuyan, pinaghahanap pa rin ng mga pulisya ang kriminal na si Tony. Kasama ni Jake 13, naharap sila sa kasong murder. Hindi pinaalam ng mga pulis sa media kung ano ang itsura ni Tony dahil baka makompromiso ang investigasyon. Hustisya, ito ang tanging hinihiling ni Erin. Kahit na mahirap, alam ni Erin na kailangan niya magpakatatag para sa naiwang anak ni Shane. Pero alam rin ni Erin na kahit ano pang hustisya ang dumating, hindi na maibabalik ang buhay ng kanyang minamahal na kakambal.